Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang isang middle-aged na babae ay tahimik na naglalakad sa malakas na ulan. Sa itsura niyang malungkot, parang ang dami niyang iniisip. Biglang may humintong taxi sa gilid ng kalsada. Binuksan ng driver ang bintana at mahinahong tinawag ang babae para sumakay. Parang na-hypnotize ang babae at sumakay siya nang hindi alam kung saan pupunta ang taxi. Pagkagising niya, nakita niyang nasa isang lumang photo studio siya. Sa dingding, ang daming portraits ng matatandang tao. Pinilit ng babae na maging kalmado. Naisip niya na dahil nandito na rin siya, okay na sigurong magpa-picture. Sa moment na yon, biglang lumabas ang may-ari ng photo studio. Nagulat ang babae nang makita na siya pala ang taxi driver na nagdala sa kanya dito. Pero ang weird, sabi ng driver na hindi siya nagda-drive ng taxi. Siya raw ay may-ari lang ng photo studio. Naisip ng babae na nagkamali lang siya nang nakita. Umupo siya sa harap ng salamin at nag-makeup para takpan ang pagtanda sa mukha niya. Nakahanda na ang may-ari ng photo studio gamit ang lumang kamera, ngumiti ng bahagya ang babae. Sa flash ng kamera, biglang nawala ang may-ari ng Photoshop. Lumingon ang babae at tumingin sa salamin na parang litong-lito. Nagulat siya nang makita na nawala ang mga wrinkles at puting buhok niya. Wala nang pinagkaiba ang itsura niya sa isang 20 taong gulang na babae. Hindi maintindihan ni Malsun kung ano ang nangyayari. Napasigaw siya sa gulat at tinakpan ang mukha niya para i-check kung panaginip lang ba ito. Lumabas si Malsun ng shop na puno ng duda at kaba. Ang daming taong dumadaan sa labas ng pinto. Malinaw na hindi ito panaginip. Paglingon niya, nakita niyang ang pangalan ng Photoshop ay Taesan. Tinanong ni Malsun ang ilang elementary students sa tabi kung mukha ba siyang matandang babae o batang dalaga. Sagot ng malilikot na bata, mukha raw siyang young girl pero ang damit at hairstyle niya parang lola nila. Doon lang naniwala si Malsun na bumalik talaga siya sa pagiging bata. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip na hindi niya maipaliwanag, nagtaksi si Malsun papunta sa supermarket malapit sa bahay nila. Pero hindi inakala ni Malsun na biglang magtatapon ng isang palanggana ng tubig ang may-ari ng supermarket. Sa crucial na sandali, mabilis na tumalon si Malsun para iwasan ang tubig at pati ilang hakbang ay naitalon niya. Napansin niya na hindi na masakit ang likod niya at hindi na pagod ang mga binti niya. Hindi siya ang nabasa, kundi ang anak ng matagal na niyang kaibigan. Kumalma si Malsun at tumayo sa harap ng salamin sa sidewalk. Tinwist niya ang katawan niya. Naramdaman niyang sobrang flexible ng katawan niya at ang kinis ng balat niya. Kahit hindi niya alam ang nangyayari, naisip ni Malsun na baka regalo ito mula sa Diyos. Pagkatapos ng isang umaga na puro pag-iisip, kumalam ang tiyan niya. Kaya naisipan ni Malsun kumain sa restaurant na malapit. Ilang araw lang ang nakalipas, sa kanya pa ang restaurant na ito. Pero dahil walang kwenta ang manugang niya at hindi niya ito kayang i-manage, napilitan siyang ibigay ang shop sa magkapatid. Pagdating niya sa restaurant, umupo si Malsun. Binuksan niya ang mga pamilyar na pagkain sa mesa para i-check. Tinikman ni Malsun ang rice soup na in-serve sa kanya, sinimulan niyang pintasan ng todo ang pagkain. Paulit-ulit din niyang sinabi sa dalawang magkapatid ang recipe. Pinapabalik niya ang dating lasa. Pagkatapos niyang mabusog, dahan-dahang naglakad si Malsun sa kalye. Sakto naman, dumaan ang anak niyang si Jisuk at hindi siya nakilala. Lumayo si Malsun na disappointed. Bumalik siya sa youth photoshop. Nawala na ang shop. Tumingin si Malsun sa refleksyon niya sa bintana at nakita kung gaano ka-outdated at mukhang matanda ang suot niya. Pagkatapos mag-isip, pumasok si Malsun sa isang clothing store at bumili ng maliit na vest at mahabang floral skirt. Paglabas niya, napatingin si Malsun sa sign ng isang lumang bar. Dito nakakonect ang mga alaala niya noong kabataan. 50 taon na ang nakalipas. Nagtrabaho siya dito. Isang gabi, na-meet niya ang isang grupo ng energetic na estudyante. Kumanta si Malsun at isang lalaki sa grupo at naaalala nila ang mga lumang araw. Pumasok si Malsun sa bar. Pagkatapos ng 50 taon, sobrang nag-iba ang loob ng bar. Lalo na ang automatic ordering machine na hindi niya alam gamitin. Tinitigan lang ni Malsun ang screen na puno ng control buttons at English words. Sinubukan niya ilang beses pero wala pa rin siyang naintindihan. Doon lumapit ang isang babae at mabait na tinulungan siyang mag-order. Nagulat si Malsun nang makilala na ang babae pala ay ang pamangkin niyang si Hana na diskubre ni Malsun na sumali si Hana sa isang banda at kumakanta sa bar. Pagkatapos ng performance, lumabas sila ni Hana. Nagpanggap si Malsun na kaibigan ng lola ni Hana mula sa probinsya. Nakilala na ni Malsun si Hana noong bata pa ito. Kahit nakilala ni Hana ang phone na gamit ni Malsun na pareho sa phone ng lola niya, naniwala pa rin si Hana. Pagkatapos ng usapan, aalis na sana si Hana pero hinila siya ni Malsun. Sabi ni Malsun, wala siyang mapuntahan at natatakot siya. Dahil mabait, dinala ni Hana si Malsun sa isang karaoke bar.
Doon kumanta si Malsun at nag-relax ng hindi napapagod. Habang kumakanta, nakaramdam si Malsun ng sakit sa tiyan kaya nagmadali siyang pumunta sa supermarket para bumili ng sanitary napkins. Habang nakatingin sa shelf na puno ng sanitary napkins, nahiya si Malsun sa huli basta na lang siya kumuha ng isang pack at umalis. Biglang may lumabas na strange na lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Malsun at hindi siya pinayagang umalis. Pero nang makita ng lalaki ang sanitary napkins sa kamay ni Malsun, naintindihan niya at sinabi na hihintayin niya ito sa labas. Paglabas ni Malsun mula sa banyo, hindi niya pinansin ang lalaki at lumapit kay Hana. Nagmamadali si Hana umuwi dahil may interview siya bukas sa isang entertainment company para maging trainee. Nagbubulong-bulong si Malsun, pero patuloy pa rin siyang hinaharang ng lalaki at tinawag siyang Emily. Pinakilala niya ang sarili niya bilang si Daniel, direktor sa entertainment company. Sabi pa niya na nagpaplanong mag-debut ang company ng girl group. Si Emily dapat ang main member pero bigla raw itong nawala at hindi sumasagot sa tawag. Ilang oras bago bumili si Malsun, nagpa-picture muna siya sa may-ari ng shop para makakuha ng discount. Pinost ito ng may-ari sa social media para pang promo. Ito ang mga pictures na nakapukaw ng atensyon ni Daniel. Kamukhang-kamukha ni Malsun si Emily na biglang nawala. Litong-lito si Malsun sa makulit na lalaking ito at inisip niyang manyak siya. Pero nang ipakita ni Daniel ang video ni Emily na kumakanta, sobrang nagulat si Malsun at hindi makapagsalita dahil kamukhang-kamukha niya ang babae sa video. Pinilit ni Daniel na nagbibiro lang si Emily at tinawag niya si Malsun para bumalik sa company at ihanda ang career niya. Tinitigan ni Malsun ang business card na binigay ni Daniel at sobrang confused at malungkot siya. Ang araw na yon ay sobrang weird at sobrang haba para sa kanya. Sa gabi, pag-uwi ni Malsun, narinig niya ang masayang tawanan mula sa bahay ng anak niya. Ngayon, si Jisuk ay bagong promote bilang senior manager. Mukhang hindi man lang niya iniisip ang nanay niyang mag-isa sa labas. Sa halip, nagse-celebrate si Jisuk ng promotion niya kasama ang asawa niya. Sobrang na-disappoint si Malsun. Parang wala nang nagmamahal sa kanya sa bahay na ito. Kinabukasan, curious na pumunta si Malsun sa entertainment company ni Daniel. Nangako si Daniel na gagawin siyang top singer. Pero hindi maiwasan ni Malsun na kabahan na baka madiskubre ni Daniel na impostor lang siya. Kahit paano niya subukang magpahiwatig tungkol sa totoong pagkakakilanlan niya, kumbinsido pa rin si Daniel na siya si Emily. Walang choice si Malsun kundi tanggapin ang plano ni Daniel na gawin siyang star. Sobrang istrikto ni Daniel kaya binigyan lang siya ng 3 buwan para mag-practice. Pagkatapos noon, kailangan na niyang mag-release ng album agad-agad. Sa parehong oras, pumunta si Hana sa company para sa interview. Nagulat siya nang makita ang isang taong kamukhang-kamukha ng lola niya. Pero ang kaibahan, sobrang fashionable ang suot at parang mataas ang posisyon sa company. Paglabas ni Malsun mula sa office ni Daniel, nagkita sila ng babae. Nagkatitigan sila at parang may kakaiba silang naramdaman. Biglang dumating ang ibang members ng girl group at hinila si Malsun. Patuloy siyang tinuya at pinagtatawanan. Binalaan pa siya na huwag nang gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Sa kabila naman, isang babaeng kamukha ni Malsun ang gustong makipagkita kay Daniel. Pero dahil wala siyang appointment, hinarang siya ng staff, nakita siya ni Hana at akala niya lola niya ito. Napatili pa si Hana dahil ang stylish daw ng lola niya ngayon. Pinayuhan pa niya itong huwag na gumala at umuwi na. Pero wala talagang idea ang babae kung sino si Hana. Pumasok si Hana sa trainee selection round ng company. Nang makita siya ni Daniel, naalala niya ang request ni Malsun. Para payagan si Malsun na magpatuloy bilang trainee, kailangan niyang tulungan si Hana na makapasa sa audition. Ito lang ang kondisyon ni Malsun. Buti na lang, magaling talaga si Hana sa singing at dancing at pumayag agad ang mga judges. Narinig ni Malsun ang resulta at sobrang natuwa siya. Kinagabihan, umuwi si Hana na akala niya nandyan na ang lola niya pero tahimik pa rin ang bahay. Disappointed siya. Doon niya na-realize na sobrang miss na pala niya ang lola niya. Kinabukasan, dinala ni Daniel si Malsun sa group. Inutusan niya ang mga members na makipag-cooperate para mabilis matapos ang practice bago ang debut. Masama pa rin ang trato ng members kay Malsun pero hindi siya nagpatalo. Gamit ang tono ng isang nakakatanda, tinawag niya ang members na mga bata at sinabi niyang makikipag-compete siya ng patas. Nag-iba ng todo ang personality ni Malsun kaya nagsimulang magduda ang mga superiors tungkol sa identidad niya. Pero si Daniel, nanindigan pa rin na boses ni Emily ang nagpapatunay kung sino talaga siya. Gabi na nang pinigilan ni Daniel si Malsun at dinala siya para kumain ng hot pot. Gumamit si Daniel ng sunod-sunod na English questions para tanungin siya. Gusto niyang malaman kung bakit biglang nagbago si Malsun. Pero hindi naman naintindihan ni Malsun ang sinasabi niya. Inisip pa nga niya na parang pamangkin niya si Daniel. Binigyan niya si Daniel ng chili at pinayuhan siyang mag-ingat para mabuhay sa mundong mahirap. Sinabihan pa niya itong kumain bago uminom. Pagkatapos magsalita,
tinitigan niya ang mukha ni Daniel at tinanong sa sarili kung kaninong lahi kaya galing ang ganitong kagwapuhan. Binigay ni Daniel kay Malson ang trainee contract at pinapirma siya. Pagkatapos pumirma ni Malson, huminga ng malalim si Daniel at nilagyan ng alak ang baso niya. Pero patuloy pa rin si Malson sa pagbibigay ng chili peppers gaya ng isang lola. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Daniel na alagaan ang katawan niya. Kapag iinom daw, dapat kumain muna. Kinabukasan, paggising ni Malson sa dormitory, na-realize niyang nagsimula na talaga ang path niya bilang trainee. Para ma-maintain ang figure, ang breakfast ng trainees ay vegetable salad lang. Nagreklamo na naman si Malson. Sabi niya, dapat kumakain ng marami ang mga kabataan para tumangkad kasi kung hindi, hindi na sila lalaki. Pagkatapos ng salad, kailangan nilang magtimbang. Yung pinakabata sa group dahil sa kain ng kain, lumagpas sa standard weight. Inutusan siya ng manager na mag-treadmill ng 1 oras. Narinig ito ni Malson at nagmumble na naman na parang lola. Hindi niya maintindihan kung bakit ang higpit ng kabataan sa mga sarili nila. Sumunod na ang formal practice. Dahil hindi marunong sumayaw si Malson, mali-mali ang steps at hindi makasabay sa rhythm. Pinagtawanan siya ng members. Ayaw ni Daniel na maging laughing stock si Emily, kaya inutusan niyang huwag umalis ang dance teacher at turuan si Malson ng one-on-one. Pinanood ni Malson ang video ng sayaw nila at sinubukang mag-practice. Hindi na kinaya ng superiors ang makita siya, kaya dinala siya sa hair salon para palitan ang hairstyle niya. Pagkatapos ng styling, ang luma niyang hairstyle ay naging bangs at bun. Parang dalagita tuloy ang itsura niya. Tumingin si Malson sa salamin at hindi makapaniwala. Ang ganda ng babae sa salamin. Siya pala iyon. Sobrang satisfied si Daniel sa result. Hindi na masyadong nag-alala si Malson. Confident siyang ipinakita ang figure niya habang naglalakad sa company. Pakiramdam niya bumalik siya sa kabataan niya. Kahit panaginip lang ito para kay Malson, worth it pa rin. Nang walang tao, pumunta si Malson sa singing room para alalahanin ang kabataan niya. Hinawakan niya ang mic at kumanta mag-isa. Habang kumakanta siya, lumabas si Daniel at tinugtugan siya ng gitara. Puno ng emotion ang boses niya. Sa gitara ni Daniel, lumubog si Malson sa kanta. Pero hindi pa rin satisfied si Daniel. Binigyan niya ito ng sandamakmak na documents at pinatigil siyang kumanta ng old songs. Kailangan daw niyang kabisaduhin ang lyrics ng bagong songs. Gabi na at nagsimulang mag-memorize si Malson ng lyrics. Ang weird kasi habang tumutugtog ang kanta sa headphones niya, bumibilis ang tibok ng puso niya, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang image ni Daniel. Sa kabila naman, natanggap ni Hana ang balita na pumasa siya sa trainee selection kaya sobrang saya niya. Kinabukasan, hindi nakinig si Hana sa tutol ng nanay niya. Dinala niya ang maleta at nagdesisyon na tumira sa company dorm. Nasa labas na si Malson para salubungin si Hana, encouraging si Malson at pinayuhan si Hana na gawin ang best niya. Nagulat si Hana na naroon din ang kaibigan ng lola niya. Hindi na masyadong nag-explain si Malson at dinala na lang si Hana sa dormitory. Nakaayos na ang room ni Hana. Hindi man malaki, pero sobrang cozy. Gustong-gusto ni Hana ang bagong kwarto. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Malson tungkol sa lola ni Hana. Mukhang hindi worried si Hana at sabi niya na iba ang lola niya sa ibang matatanda. Malakas daw ang lola niya, kaya hindi dapat masyadong mag-alala. Pero nainis si Malson at tinanong kung bakit hindi man lang niya hinahanap ang lola niya. Nagalit si Malson na parang walang pakialam ang apo niya. Lumabas siya para mag-isa at uminom. May strange na lalaki sa kabilang kalsada na lumapit para makipagkilala. Pero malakas na sinabi ni Malson na ang dami nang nagbago sa mundo. Noon daw, ang mga ganitong lalaki ay pinapatay. Na-curious ang lalaki sa sinasabi niya. Pero tuloy-tuloy pa rin si Malson sa masasakit na salita, kinritik pa niya ang lalaki na hindi siya deserving tawaging lalaki. Lalo pang na-attract ang manyak at lumapit. Pero mabilis si Malson. Tinulak niya ang pervert at bumagsak ito sa mesa. Nagkataon na kumakain si Daniel sa bar at nakita niya ang eksena, tumayo agad si Malson at binitawan ang lalaki pero mas malakas si Daniel. Ipinuwesto niya ang pervert sa mesa. Inutusan niya si Malson na tawagin agad ang pulis. Kinabukasan, habang pinapanood ni Daniel ang video ni Malson na nagpa-practice ng dance, hindi niya mapigilang matawa. Pagdating ni Malson, biglang naging seryoso si Daniel at pinapaliwanag kung ano ang nangyari kagabi. Pero nang tumagal, nag-joke si Daniel na kapag hindi tumigil si Malson sa paggawa ng gulo, matatapos agad ang singing career niya at pati buong group ay masasama. Nagsorry agad si Malson. Nangako siyang hindi na niya uulitin ang pagkakamali. Nakakagulat, si Daniel na usually sobrang istrikto, madali siyang pinatawad ngayon. Dinala niya si Malson para ipakilala sa isang leader. Pagharap nila sa leader, sobrang nagulat si Malson dahil si Junsim pala iyon, ang matagal na niyang kaaway at dating kaibigan. 50 taon na ang nakalipas, sa isang bar, nakilala ni Malson ang isang binatang lalaki. Sobrang hanga ang binata sa boses niya kaya todo puri siya sa harap ng lahat. Sa malas, namatay ang binatang iyon hindi nagtagal
Sa libing niya, binigay ng mga kamag-anak ang isang music book na isinulat niya mismo. Gusto sana niyang kantahin ni Malsun ang mga kantang iyon, pero dahil hindi marunong magbasa ng music theory si Malsun, biglang lumitaw si Junsim. Kinuha ni Junsim ang music book at nangakong ire-record daw niya ito at ipapadala kay Malsun. Pero sa huli, kinupit ni Junsim ang mga kanta at ginamit para paunlarin ang singing career niya. Hindi nakilala ni Junsim si Malsun. Ang sinabi lang niya kay Daniel ay kamukha raw ni Emily ang isang tao na kilala niya noon. Mula kay Daniel, nalaman ni Malsun na kapag naging successful si Emily at nakaakyat sa international stage, mas lalo pang gaganda ang career ni Junsim at aabot sa tuktok. Nalito si Malsun at naisip kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pangarap niya o magiging tool lang siya para tulungan ang kaaway niyang magtagumpay. Dahil sa pagkalito, humingi si Malsun ng payo kay Hana. Sabi ni Hana, "Kung totoo ang galit, ang pinakamagandang paraan ng paghihiganti ay ipagpatuloy ang pangarap mo." Dahil sa mga sinabi ni Hana, tuluyang naliwanagan si Malsun. Nagdesisyon siyang hindi niya hahayaang pigilan siya ng anumang sama ng loob. Pagkatapos ng isang gabi na puro practice, medyo maayos na ang sayaw ni Malsun. Patuloy siyang nagsipag sa singing, dancing at sports. Habang nagpa-practice siya, hinila siya ni Hana. Sabi ni Hana, tutulungan daw niya si Malsun malagpasan ang mga old age problems. Kailangan ni Malsun matuto ng mga bagong bagay. Nalaman ni Malsun na tinawag pala siya ng members na nursing home kasi tunog lola daw ang paraan niya ng pagsasalita. Alam ito ni Hana. Kaya gumawa si Hana ng rules para matulungan si Malsun ayusin ang speaking style niya. Halimbawa, kapag gusto niyang i-emphasize ang isang bagay, kailangan niyang maglagay ng super, gaya ng super sarap o super ganda. Tinuruan din siya ni Hana ng common internet words, phrases, at mga nakakatawang abbreviations. Pinatigil siya ni Hana sa paggamit ng local dialect at pinamemorize niya ang youthful internet slang. Masaya si Malsun sa pag-aalaga ni Hana, pero napansin din niya na may paparating na panganib. Lumapit ang members ng girl group at may dala silang isang pakete ng gamot na sinasabing kay Emily. May laman itong antidepressants at sedatives. Pinaghinalaan nila na kaya magaling sumayaw at kumanta si Emily ay dahil sa gamot. Hindi sumang-ayon si Malsun. Para sa kanya, kapag kailangan talagang uminom ng gamot, dapat inaalagaan at tinutulungan mo ang kasama mo, hindi yung ginagamit mo ang pagkakataon para tirahin siya. Binalaan ni Malsun ang members na kapag patuloy pa nilang kinakalikot ang mga gamit niya, lalaban siya hanggang dulo. Gabi na, nanonood si Malsun ng video ng male group na sumasayaw. Nagulat siya kasi ang taong nasa gitna ay si Daniel. Sabi ni Hana, dating main member si Daniel ng isang legendary boy group noon, may isang crazy fan na palaging sumusunod at nanggugulo sa kanila. Nang i-report nila ito sa pulis, si Daniel ang tumindig at sinabing girlfriend niya raw iyon. Dahil dito, nasangkot sa scandal ang grupo at tuluyang nag-disband. Pag-alis ni Daniel sa group, naging music producer siya. Kaya ngayon, tuwing may crazy fan na nagme-message sa kanya, sobrang kinakabahan siya. Habang nag-aalala si Daniel sa sitwasyon, nakita niya si Malsun na nakatwerk ang puwet papunta sa elevator. Dahil dito, nagyaya si Daniel kay Malsun kumain ng hot pot. Matagal nang hindi nakakakain ng malaya si Malsun. Nang makita niya kung gaano kalakas kumain si Malsun, natawa si Daniel at tinukso siya, pero hindi ito pinansin ni Malsun. Binigyan niya agad si Daniel ng isang fried chicken at sinabing kapag busog ang tao, doon nagkakaroon ng energy para magtrabaho. Pagkatapos noon, naglabas siya ng isang bote ng stress relief medicine at ibinigay kay Daniel. Nakita ni Daniel ang tahimik na pag-aalala ni Malsun at lumambot ang mga mata niya, pati ngumiti siya ng mainit. Pero sinabi agad ni Malsun ng diretso, "Mga katulad mo, hindi ko type. Kailangan mga nasa 60 taon ka na para tawaging tunay na lalaki." Umiinom noon si Daniel ng tubig at muntik na siyang mabulunan. Tinitigan niya si Malsun na parang hindi makapaniwala. Kinabukasan, habang pinapanood ng mga teachers ang video ng girl group practice, napansin nilang mabilis ang progress ni Malsun. Kaya na niyang sumabay sa ibang members pero pinag-usapan din nila na baka umiinom si Malsun ng gamot. Agad na nagsalita si Daniel para ipagtanggol si Malsun. Para sa kanya, hindi dapat hinuhusgahan agad ng teachers ang mga students nila. Dumating na rin si Hana sa group at naging bagong member. Minamadali na ng company ang progress at pinapagawa agad ang debut songs ng group kasabay nito. Ino-evaluate nila ang level ng 6 na members. Ang mga hindi papasa sa requirements ay matatanggal sa group. Bukod sa pagpapractice para sa album release, naglalakad-lakad pa rin si Malsun sa paligid ng bahay nila. Nadiskubre niya na ang tindahang ipinasa niya ay wala ng customers. Ayon sa may-ari ng supermarket sa tabi, may kumalat daw na rumor online na nilalagyan ng cream ang soup ng store. Dahil dito, unti-unting bumagsak ang benta. Habang nag-uusap sila, sinabi rin ng may-ari na nag-aalala siya sa pag-alis ni Malsun sa bahay. Naramdaman ni Malsun ang concern at na-touch siya.
Biglang may lumapit na matandang lalaki na nakasuit. Nakilala agad ni Malson, dati siyang customer sa store niya. Kilala ito sa pagiging babaero. Kaya nang makita niya itong sinusubukang ligawan ang may-ari ng supermarket, mabilis na hinila ni Malson ang babae palayo. Sabi niya, nakikita niya ang tunay na kulay ng lalaking iyon at pinayuhan niya ang may-ari na umiwas dito. Pag-alis sa supermarket, pumunta si Malson sa sauna. Sa harap ng mga elderly ladies, nag-body stretching siya at nagulat ang lahat sa flexibility niya. Samantala, narinig ni Malson ang mga lola na nagkukwentuhan at nalaman niyang naghahanap ng house ang anak niya. Mukhang balak ng anak niya na lumipat at mamuhay mag-isa. Na-realize ni Malson na dahil wala siya sa bahay, parang mas masaya at komportable ang pamilya. Sa mga panahong ito, ang tanging taong consistent na nagko-contact sa kanya ay si Gapyong. Ang kaibigan niyang mahigit 60 taon na araw-araw siyang hinahanap ni Gapyong at pakiramdam niya boring ang buhay kapag wala si Malson. Gabi na nang tumawag si Gapyong kay Malson. Masaya niyang tinanong kamusta na ito. Pero paglingon niya, may batang babae sa likod niya na nagsabing siya raw ang hinahanap niya. Nanlaki ang mata ni Gapyong at hindi niya naintindihan ang sinasabi ng bata. Nagsimulang magkwento si Malson tungkol sa mga alaala nila mahigit 50 taon na ang nakalipas. Araw iyon ng wrestling tournament. Lumaban si Gapyong sa kalaban para sa pagmamahal ni Malson. Pero dahil kumain siya ng lamb, sumakit ang tiyan niya at natalo siya. Pagkarinig nito, agad na nakilala ni Gapyong si Malson. Doon pa lang siya naniwala na ang batang babae sa harap niya ay si Malson. Sinabi ni Malson kay Gapyong na gusto na niyang umuwi para malaman kung mahal pa ba siya ng pamilya niya at humingi siya ng tulong. Gabi ring iyon, pumunta si Gapyong sa bahay ni Jisuk at ng asawa nito. Nakiusap siya na hayaang tumira ng 1 linggo ang taong ipakikilala niya. Ang pamangkin daw ng best friend niyang si Emily. Pagkatapos magduda ng sandali, pumayag si Jisuk. Para hindi mabuking ang pagkakakilanlan ni Malson, binigyan siya ni Gapyong ng bagong phone. Pinayuhan siyang huwag magsabi ng kahit anong madaling makapaglantad sa totoong identity niya. Kinabukasan, sa gabay ni Gapyong, bumalik si Malson sa bahay niya. Hindi niya inasahan na may babaeng makakasalubong niya sa bakuran. Kamukhang kamukha niya ang babaeng iyon. Noon pala, nakita na ni Hana ang babaeng ito sa company at inakala niyang siya ang lola niya. Tinawagan pa ni Hana ng taxi ang babae at sinabihan ang driver na ihatid siya pa uwi. Ngayon, magkaharap na ang batang Malson at ang matandang Malson. Para hindi siya makilala ng pamilya, mabilis na hinila ni Malson ang babae at tinanong kung sino siya. Nagulat si Malson nang tawagin siya ng babae na ate. Nang makilala niyang kapatid pala niya ito, malamig niyang itinulak ang babae at hindi niya maintindihan kung bakit ginagaya siya ng kapatid niya. Walang tumatanggap sa babae sa bahay na ito. Naalala ni Malson na nagbago na ang itsura niya at naging bata siya. Kaya nagtataka siya kung paano siya nakilala ng kapatid niya. Nang sasabihin na sana ng kapatid niya ang totoo, tumawag ang taong nag-inject sa kanilang dalawa at sinigawan ang kapatid niya dahil nilabag nito ang rules. Dahil sa paalala, nagmadaling umalis ang kapatid. Ang driver na iyon ang nagbigay ng kabataan kay Malson dahil umalis siya nang hindi nagpapaalam. Late si Malson ngayon. Paulit-ulit siyang tinatawagan ni Daniel pero walang sagot. Kahapon, buong tapang na sinabi ni Malson na lilipat muna siya sa dormitoryo sa loob ng 10 araw dahil may personal siyang aasikasuhin. Pero nangako siyang hindi maapektuhan ang debut schedule ng group. Pero malinaw na nilabag ni Malson ang pangako niya dahil late siya. Hiningi ng coach na in charge sa debut ng group na hindi muna papasok si Malson sa practice ng 1 linggo dahil sa paglabag niya sa rules. Tinangka ni Daniel na mag-apologize para kay Malson pero sobrang istrikto ng coach at hindi raw niya dapat ispoil si Malson. Pagkatapos ng practice, dinala ni Daniel si Malson sa isang party. Si Junsim ang nanlilibre ngayon. Pagkakita kay Junsim, ang babaeng nagnakaw ng kanta niya, agad na naka-cross arms si Malson. Hindi niya tinago ang inis at sarcastic na ugali niya. Diretsong sinabi ni Malson na may mga taong umaangat sa buhay habang tinatapakan ng iba. Pagkatapos, siya mismo ang nagbuhos ng inumin kay Junsim. Tinanong ni Malson kung masaya ba si Junsim sa klaseng buhay na ganito. Nahiya si Junsim. Mabilis namang nag-explain si Malson na curious lang siya sa glamorous life ni Junsim. Nagsimulang magbulungan ang mga tao at wala nang nagkagusto sa rude na behavior ni Malson. Hinila siya ni Daniel palabas at sinermonan dahil sa kawalang galang. Kalma lang na nagsorry si Malson at nangakong magiging maingat next time pagkatapos ay bumalik siya sa practice na parang walang nangyari. Pagkatapos ng party, tinawag ni Junsim si Daniel para mag-usap. Pinagtanggol pa rin ni Daniel si Malson pero naniniwala si Junsim na sinasadya siyang galitin ni Malson. Hiningi niya kay Daniel na huwag nang magkaroon ng kahit anong involvement kay Malson. Pinakamainam na umalis na lang si Malson ng kusa. Gabi na, habang tinitingnan ni Malson ang picture ng grupo kasama si Junsim, biglang bumalik ang memories niya.
Mahigit 50 taon na ang nakalipas, ninakaw ni Junsim ang kantang para sa kanya. Dahil doon, sumikat at yumaman si Junsim. Pagkatapos noon, tumigil na itong bumisita kay Malsun sa bar. Inaalala ni Malsun ang lahat habang patuloy na nagpa-practice. Nagsulat siya ng note para sa sarili. Nagsisimula pa lang ang daan niya papunta sa pangarap niya. Sa mga sumunod na araw, nakatira si Malsun sa bahay bilang si Emily. Hindi alam ni Jisuk ang totoo, kaya pinagbilinan niya si Emily na huwag gagalawin ang gamit ni Malsun. Hindi maiwan ni Malsun ang old habits at pinapaalalahanan pa rin niya ang anak niyang kumain ng breakfast. Tinanong pa niya kung bakit palagi si Jisuk nasa real estate office. Medyo nagulat si Jisuk sa speaking style ni Emily dahil tunog at salita nito ay parang kay Malsun. Pero inisip lang ni Jisuk na kakaiba lang talaga ang girl na ito. Pagbalik ni Malsun sa company, nakita niyang parang may dinadala si Daniel. Kagabi pala, may pumasok sa bahay ni Daniel. Kasabay nito, may crazy fan pa rin siyang nanggugulo at nagpapadala ng mga message na nakakatakot. Binigyan siya ni Malsun ng herbal pill para mas gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, binigyan niya si Daniel ng jujube tea na siya mismo ang gumawa. Kahit nag-aastang malamig at sarcastic pa rin si Daniel, halatang lumalabas ang gentleness sa paraan ng pagtitig niya sa tsaa. Sa side naman ni Hana, ang dami niyang problems. Sinusubukan niyang makisama sa group pero ayaw sa kanya ng ibang members. Nabawasan kasi ang singing at dancing parts nila nang dahil sa pagpasok ni Hana, kaya sila naiinis. Tumawag ang nanay ni Hana para yayain siyang kumain. Nag-aalala ang nanay niya kasi tumigil siyang mag-aral sa university at gustong maging idol. Kaya hindi sinabi ni Hana ang totoong sitwasyon niya. Ang sabi lang niya, okay siya at pinayuhan pa niya ang nanay niyang alagaan si Malsun. Dahil sa pagiging matigas ang ulo ni Hana, wala nang magawa si Jisuk. Kasabay nito, pinatawag ni Daniel si Malsun sa recording studio. Gusto niyang i-test ang singing skills ni Malsun. Sa simula, maayos pa ang boses niya kaya nakahinga ng maluwag si Daniel pero pagdating sa chorus may narinig siyang kakaibang tunog ng harmony na hindi tunog boses ni Emily. Biglang sinabi ni Malsun na haunted daw ang studio at may multo raw na nakaupo sa likod ni Daniel. Dahil sabay pa ito sa pag-flash ng lights, natakot agad si Daniel. Pero maya-maya, humalakhak si Malsun at sinabing joke lang at wala namang multo. Gabi na at natatawa pa rin si Malsun habang naaalala kung paano natakot si Daniel. Sa oras na iyon, dumating si Gapyong at nagyayang kumain ng meat. Kumain si Malsun ng todo at ang saya niya dahil sa sincerity ni Gapyong. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila. Habang nag-uusap, naiisip ni Malsun na ang kabataan ngayon hindi lang reklamo ng reklamo. Matalino at matibay din sila. Habang naglalakad, pinulot ni Malsun ang isang bouquet ng flowers at pinabili niya kay Mr. Gapyong hindi inaasahan. May kumuha ng picture ng dalawa habang nagbibiruan. Kinabukasan, late na naman si Malsun sa practice. Pagkatapos ng practice, sinermonan ni Malsun ang isang member na sinadya raw siyang sabihin ng maling oras para malate siya. Para kay Malsun, fair dapat lahat, pero ayaw sumuko ng member. Iniisip niya na hindi pwedeng maagaw ni Malsun ang importanteng posisyon niya. Gabi na at pinatawag ni Junsim si Daniel. Ipinakita niya ang pictures ni na Malsun at Gapyong. Sa pictures, parang intimate ang dalawa at hindi malinaw ang relationship nila. Kinuha ang pictures na ito ng member na sinadyang magpalit ng practice time. Para kay Junsim, hindi ito tamang asal para sa isang idol. Hindi katanggap-tanggap ang mga negative rumors na ganito. Hiningi niya kay Daniel na huwag nang i-cover si Malsun. Sinabi naman ni Daniel na iimbestigahan niya ito ng maayos. Gabi rin iyon, habang nagpa-practice si Malsun, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gapyong. Sabi niya, nakuha na niya ang pensyon ni Malsun at pinapick up sa kanya. Sobrang natuwa si Malsun. Pero bago siya umalis, biglang pumasok si Daniel sa practice room. Tinanong niya kung sino ang lalaking kausap niya sa phone. Hindi makasagot si Malsun, kaya nagalit si Daniel. In-announce niya na si Emily ay tatanggalin agad sa company. Nagalit si Malsun dahil na-realize niya na sa mata ni Daniel, isa na lang siyang walang kwentang tao. Pagkatapos siyang tanggalin sa company, umuwi si Malsun. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-practice ng sayaw. Nang magutom siya, binuksan niya ang ref para may makain magulo ang ref at kalat-kalat ang laman, kaya uminit ang ulo niya. Umuwi si Hana at sobrang nag-aalala kay Malsun. Natatakot si Hana na tuluyan siyang matanggal sa group, pero determinado si Malsun at sinabi niyang hindi siya susuko ng basta-basta. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Hana na maging independent at ayusin ang career niya sa company. Habang nag-uusap sila, biglang may malakas na tugtog mula sa malayo. May music festival pala para sa mga matatanda sa kanilang lugar. Sumiksik si Malsun at Hana para manood. Nakita nila ang isang kakilalang kapitbahay na sumasayaw sa stage. Naniniwala si Malsun na mas maganda ang boses niya kaysa sa kapitbahay na iyon, kaya nagdesisyon siyang umakyat sa stage kasama si Hana.
Nag-form sila ng maliit na singing group na may kakaibang pangalan at nag-perform. Pag-umpisa ng kanta, kumanta si Malsun at naggitara si Hana. Ang ganda ng boses ni Malsun. Dahil sa suporta ni Hana, mabilis nilang nakuha ang atensyon ng buong lugar. Nagpalakpakan at nakisayaw ang lahat. Sobrang lively ng atmosphere. Pagkatapos ng festival, naging fan si Malsun ng may-ari ng maliit na supermarket sa tabi. Habang kumakain si Malsun ng instant noodles sa harap ng supermarket, biglang dumating si Daniel. Ipinaliwanag ni Hana kay Daniel ang totoong relasyon ni Gapyong at Malsun. Na-realize ni Daniel na mali ang hinala niya. Kaya nang magkita sila ni Malsun, sobrang nahiya si Daniel at hindi alam paano mag-sorry. Hindi nakatiis ang may-ari ng supermarket kaya nag-joke siya tungkol sa relasyon ni Malsun at Daniel. Sinabi pa niya na boyfriend daw ni Malsun si Daniel. Hindi nag-deny si Daniel. Tahimik lang siyang sumunod kay Malsun. Hindi nila namalayang nakarating na sila sa bahay ni Gapyong. Plano ng inutil na anak ni Gapyong na gawing homestay ang bahay at paupahan. Dahil dito, nagdesisyon si Daniel na bilhin ang bahay at lumipat doon. Sa ganitong paraan, magiging magkatabi ang bahay nila ni Malsun. Sa payo ni Malsun, plano ni Gapyong paalisin si Daniel. Pero sobrang kailangan ng anak ni Gapyong ng pera, kaya pinilit niyang pumirma ng rental contract. Pagkatapos pumirma, saka nakapag-sorry ng totoo si Daniel kay Malsun. Gabi na at iniisip ni Malsun kung dapat ba niyang patawarin si Daniel o magmalatagay malisyoso siya at magpa-hard to get pa ng isang araw. Dumating si Jisuk at sinermonan siya. Lasing na si Jisuk at sinabi niyang galit siya kay Malsun dahil pakiramdam niya hindi kailanman naintindihan ng nanay niya ang feelings niya. Hindi na sumagot si Malsun. Napabuntong hininga lang siya at kinuha ang baso ng alak mula kay Jisuk. Pagkatapos, tinitigan niya ang walang silbing manugang niya. Kahit may tampo siya sa anak niya, nang makita niya ang halos walang laman na ref, naramdaman niyang kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, pagbangon ni Jisuk, nakita niyang kumakain ang asawa niya ng kimchi soup na niluto ng nanay niya. Akala nila umuwi si Malsun kagabi. Samantala, nakaupo si Malsun ng walang energy sa bahay ni Gapyong. Natatakot siyang makarinig na naman ng reklamo mula sa anak niya. Pinakalma siya ni Mr. Gapyong at binigyan ng helmet, ihahatid niya sana si Malsun sa company. Biglang dumating si Daniel at kinuha ang helmet, sabay sabing si Malsun ay sasama sa kanya. Hindi pumayag si Gapyong, pero sabi ni Daniel kailangan niyang protektahan si Malsun. Nang makita ni Gapyong si Malsun na sumasama sa ibang lalaki, hindi niya maitago ang lungkot niya. Pagdating sa company, bumalik ang fighting spirit ni Malsun at sinabi niyang gagawin niya ang best niya para makapag-debut ang group. Ganito rin ang sinabi ni Hana sa members kagabi. Naiintindihan ni Hana na lahat sila may pangarap at wala namang permanenteng kaaway o permanenteng kaibigan. Kaya sana raw huwag silang masyadong magtira ng stress para sa isa't isa. Ito ang lesson na itinuro ni Malsun kay Hana noon. Kinabukasan ng test para sa debut song. Matagal nang hindi nakakakuha ng magandang tulog si Daniel. Nang malaman ng coach na lumipat si Daniel para tumira malapit kay Malsun, hindi natuwa ang kasamahan niya. Para kasi sa kanya, hindi dapat haluin ni Daniel ang trabaho at personal life. Pag-start ng debut song test, biglang dumating si Junsim. Naiintindihan ni Malsun na nandito siya para obserbahan siya. Pinilit ni Malsun na galingan sa simula, okay naman. Pero nang makita niya ang tingin ni Junsim at maalala ang nangyari noon sa stage, nagulo ang composure niya at nawalan siya ng rhythm. Dahil dito, bumagsak ang test. Hindi alam ni Gapyong ang nangyayari kaya pumunta siya sa company para bisitahin si Malsun. May dala pa siyang bagong damit. Sobrang nahiya si Malsun at sinabi niyang lalo lang siya napapahamak kapag binibisita siya sa company. Doon na-realize ni Gapyong na artista na ngayon si Malsun na malapit mag-release ng album at hindi na siya basta pwedeng biruin. Sa pag-uwi niya, maraming iniisip si Gapyong. Naalala niya ang nangyari mahigit 50 taon na ang nakalipas. Siya ang first love ni Malsun. Isang pag-ibig na puno ng tamis at pagsisisi. Pagbalik niya mula sa army noon, nalaman niyang buntis si Malsun ng anak ng iba. Kahit nasaktan sila pareho, hindi niya nakalimutan ang naramdaman niya para sa kanya. Pagkaalis ni Malsun sa sasakyan ni Daniel, hindi pa rin mapakali si Gapyong sa nakita niya. Sa malas, nakita ng anak ni Gapyong si Malsun sa anyong Emily. Nagpasya siyang magbago at nagdeklara pa na gusto niyang maging boyfriend niya. Naramdaman ni Gapyong ang sakit habang naaalala ang past nila ni Malsun. Hindi niya napigilan ang emosyon at mabilis siyang nagpaharurot sa motor niya. Mukhang nagkaproblema pa ito dahil sobrang bilis niyang tumakbo. Gabi na at hindi makontak ni Malsun si Gapyong kaya nag-focus na lang siya sa sarili niya. Parehong iniisip ni Malsun at Hana na matatanggal sila dahil hindi sila naging maayos sa test pero sa evaluation meeting, hindi nagkasundo ang mga coaches. Ang iba, sinabing hindi sila kasabay sa lineup kaya hindi sila karapat-dapat mag-debut. Ang iba naman, sinabing may natural talent si Malsun sa singing, si Hana naman may kakaibang boses at may talent sa pag-compose. Sa mas maraming practice, pwede pa silang humabol.
Mas lumala ang sitwasyon nang i-leak ng isang member ang video ni na Malsun at Hana na kumakanta sa music festival. Viral ang video dahil ang ganda ng boses at talent nila. Naging local phenomenon si Malsun at sobrang nagustuhan siya ng mga estudyante. Kinabukasan, nang malaman ni Malsun na may star malapit, agad siyang tumakbo kasama ang may-ari ng supermarket para habulin ang idol niya. Sa gitna ng siksikan, muntik na siyang matumba. Biglang may gwapong lalaki na sumalo sa kanya. Naguluhan si Malsun, pero kinausap siya ng lalaki gamit ang pamilyar na tono at sinabihan siyang mag-ingat. Pinuri rin siya sa ganda ng suot niyang damit. Pagtingin niya sa damit na binili ni Gapyong para sa kanya, bigla niyang naisip, si Gapyong ba ito? At oo, siya nga. Para patunayan, nagkwento pa siya ng mga lumang kwento na sila lang ang nakakaalam. Sa huli, naniwala si Malsun at tinanong kung nakita rin niya ang kakaibang taxi driver. Matalinong umiwas si Gapyong at nagsabing next time na lang niya ikukwento. Nabanggit din niya ang sports career niya noong wrestling competition, tinalo raw niya ang kalaban ng mabilis. Ang totoo, mahigit 50 taon na ang nakalipas, sumali siya sa wrestling match para makuha ang puso ni Malsun at siya ang nanalo. Samantala, lumipat sa bahay ni Malsun ang nakababatang kapatid niya. Nagpanggap ang kapatid na siya si Malsun at nagsinungaling kina Jisuk at sa manugang na siya raw talaga si Malsun ramdam ni Jisuk na may mali kasi biglang naging fashionable ang nanay niya at gumagamit ng Seoul dialect at minsan English pa. Pero paliwanag ng nakababatang kapatid, inaayos lang daw niya ang emosyon niya at hindi na siya makikialam sa buhay ng anak niya. Kailangan din daw bawasan ni Jisuk at ng asawa ang pagiging dependent sa nanay nila. Dahil dito, pakiramdam ni Jisuk na kaya na niyang makipag-usap sa nanay niya ng patas. Tumira ang nakababatang kapatid ni Malsun sa kwarto ni Malsun. Nang malaman ni Malsun, tinanong niya ang kapatid kung bakit siya nagkukunwari. Hiniling ni Malsun na tigilan na niya dahil matagal na silang parang estranghero. Pero hindi umatras ang kapatid. Pinilit niyang mananatili siya para mas maintindihan ang buhay ni Malsun. At dahil daw bata na si Malsun ngayon, mas mabuti na i-enjoy niya ang bagong buhay niya. Walang nagawa si Malsun. Hindi rin niya kayang sabihin kina Jisuk at sa manugang na siya talaga ang nanay nila. Naghalungkat ang kapatid ni Malsun ng photo album at nakita niya ang mga lumang picture nila ni Malsun. Doon lang niya na-realize na hindi pala siya nalimutan ng ate niya. Pagkatapos nito, sinubukan niyang lapitan ang manugang at hiniling dito na tulungan siyang ayusin ang relasyon ni na Malsun at Jisuk. Isang araw, pumunta ang kapatid ni Malsun sa restaurant. Narinig niya ang chismis tungkol sa pagkawala ni Gapyong. Kumalat ang rumor na magkasamang tumakas si Malsun at Gapyong napansin ng mga kapitbahay kung gaano sila kalapit. Para protektahan ang pangalan ni Malsun, sinabi ng kapatid na crush niya si Tom Hanks, hindi ang lalaking katulad ni Gapyong. Nagsimulang mag-alala si Malsun kay Gapyong. Bumata na rin si Gapyong at nagkukunwari ang kapatid niya bilang si Malsun kaya hindi siya handa sa lahat ng nangyayari. Habang nag-iisip si Malsun, biglang dumating si Daniel. Curious si Malsun tungkol sa resulta ng trainee debut song test. Natatakot siya na matatanggal sila ni Hana. Sinabi ni Daniel na palagi siyang nasa panig ni Malsun at mananagot siya hanggang dulo. Dahil sa salitang mananagot, nalito si Malsun. Nag-worry siya sa future nila ni Daniel. Pero ngumiti lang si Daniel at hindi sumagot. Lalo tuloy siyang naintriga. Isang malaking sorpresa ang nangyari nang kumalat online ang video ni na Malsun at Hana na kumanta sa Senior Citizen Festival. Naging internet phenomenon sila, pinuri ng viewers ang boses at talent nila. Nakita ni Daniel na perfect itong promotion, kaya ipinalabas niya ito sa media. Pero nang nag-meeting ang board tungkol sa kung sino ang magde-debut, nagkahiwa-hiwalay ang opinions. Ang iba, tingin nila nagpapapansin lang sina Malsun at Hana at tsamba lang ang lahat. Para kay Daniel, sapat na patunay ang positive reaction ng publiko. Ito raw ang best test para malaman kung sino dapat mag-debut. Nagulat ang lahat nang ilabas ni Daniel ang girl group title song. Sobrang bagay ito kay Emily, swak sa style at personality niya. Dahil sa viral video at suporta ni Daniel, natuwa sina Hana at Malsun na hindi pa sila matatanggal sa ngayon pero nagreklamo ang ibang members. Para sa kanila, solo performer si Malsun at hindi patas ang laban. Napanatag si Malsun dahil hindi siya nandaya at sariling effort lang niya ang nagdala sa kanya. Kung hindi satisfied ang iba, dapat mag-improve sila imbes na mainggit. Pero nagalit ang mga members sa sinabi niya. Para sa kanila, sobrang mayabang si Malsun. Bukod pa dito, hindi rin masaya si Junsim. Ang babaeng nagnakaw ng kanta ni Malsun, 50 taon na ang nakalipas. Nang makita niya si Emily kumakanta sa stage ng senior festival, bumalik ang memories niya. Ginamit niya ang kanta ni Malsun para sumikat. Naalala niya nang harapin siya ni Malsun at akusahan siyang nagnakaw. Hindi man lang nagsisi si Junsim noon. Feeling pa niya mas gusto ng lalaki si Junsim. Pero para kay Malsun, hindi lang kanta ang nawala, kundi buhay at pangarap din niya. Pero hindi lumingon si Junsim noon at agad na umalis. Ngayon, kinakabahan si Junsim tuwing nakikita si Emily.
kaya nagdesisyon siyang imbestigahan si Emily. Bilang chairman ng company, kinausap niya ang mga coach at pinahiwatig na ayaw niya kay Emily. Sabay utos na gumawa sila ng backup plan. Ang viral video ni Hana at Malsun ay umabot sa maraming tao. Pati si Jisuk ay nanood. Bukod sa magandang ngiti ni Hana sa stage, nang makita niya si Emily, bigla niyang naalala ang nanay niyang kumakanta sa bahay. Gabi na, nakita ni Malsun ang anak ni Gapyong na umiiyak sa hagdan. Worried siya dahil ilang araw nang hindi nagpapakita ang tatay niya. Takot siyang may nangyari. Marahang kinomfort ni Malsun ang bata. Biglang lumabas si Gapyong bilang isang batang lalaki. Natural niya itong binati na agad na nakainggit kay Daniel na nanonood. Tinanong agad ni Daniel kung sino ang lalaking iyon. Hindi makasagot si Malsun. Ngumiti si Gapyong at nagpakilala na titira siya sa motel sa tabi, pero hindi pa rin mapakali si Daniel. Para muling ligawan si Malsun, nagdesisyon si Gapyong na tumira sa homestay ng anak niya. Kinabukasan, nang magkita sila sa company, biglang sinara ni Daniel ang elevator. Sinubukan siyang pigilan ni Malsun. Diretso siyang tinanong ni Daniel at pinagdudahan ang relasyon ni Malsun at Gapyong sinabihan niya si Malsun na huwag hayaan ang love life niyang makaapekto sa trabaho niya. Nainis si Malsun sa tono ni Daniel. Dumating ang guide at kinausap si Malsun ng privado. Dahil plano ni Chairman Junsim na paalisin si Malsun, pinayuhan siyang bumalik agad sa dormitory at tigilan ang rumor tungkol sa kanya at kay Daniel, pinayuhan din siyang maging maingat sa kilos niya. Samantala, pumunta si Gapyong sa mall para bumili ng regalo para kay Malsun. Sinabi niya sa sales staff na para ito sa girlfriend niya. Gabi na nang makita ni Malsun si Gapyong naglalakad at nag-alala siya dahil baka may kumalat na chismis tungkol sa kanila. Sa moment na iyon, umuwi si Daniel sa motel at naabutan niyang naglalaro sina Malsun at Gapyong. Nag-init ang ulo niya at sinabihan si Gapyong na lumayo kay Malsun pero hindi umatras si Gapyong. Nagdeklara siya na ipagpapatuloy niyang subukang makuha ang puso ni Malsun. Kitang-kita ni Malsun na mag-aaway na ang dalawang lalaki. Mabilis niya silang pinigilan at ipinaliwanag na childhood friend lang niya si Gapyong, sana raw huwag magkamali ng iniisip si Daniel. Kinabukasan, sinundo ni Daniel si Malsun papunta sa company. Sa loob ng kotse, pagod na pagod ang hitsura ni Malsun. Kaya pinatugtog ni Daniel ang kanta na kinanta niya noong singer pa siya. Sabi niya na tinatawag daw itong sedative ng female fans. Pagkatapos, tinakpan niya ang isang mata ni Malsun para hindi tamaan ng ilaw. Gabi na at habang umiinom sila ng tsaa sa motel, napansin ni Malsun na parang may iniisip si Daniel. Nagkwento si Daniel na madalas siyang magkaroon ng nightmares nitong mga araw at yung mga taong nakikita niya sa panaginip ay parang lumalabas din sa totoong buhay agad na nag-joke si Malsun na kung siya raw ang nakaranas nun, babanatan niya agad ang istorbo para hindi na magpakita ulit. Kung takot daw si Daniel sa multo, pwede siyang tumayo sa likod niya para protektahan siya. Natawa si Daniel sa sinabi ni Malsun. Pero biglang nagseryoso si Malsun at pinayuhan siyang huwag itago ang takot at dapat harapin ang lahat ng challenge. Dahil sa warm na salita ni Malsun, lumambot ang tingin ni Daniel. Hindi niya napigilang tapikin ang ulo ni Malsun na ikinahiya naman ni Malsun ng sobra. Bago matulog, naalala ni Daniel ang encouraging words ni Malsun at sobrang gumaan ang pakiramdam niya. Pero kinaumagahan, nang magkasalubong sina Daniel at Gapyong sa labas ng motel, hindi sila nagkasundo at ayaw magbigayan sa daan. Para paalisin si Daniel, sinira ni Gapyong ang air conditioner. Naliligo pa si Daniel nang biglang mawala ang tubig at naging malamig ang hot water. Si Gapyong pala ang nag-adjust ng switch sa labas. Dahil nagkasipon si Daniel, nagsulat siya ng note at dinikit sa pinto ng kwarto. Sabi sa note, paki-repair daw agad ang water heater, pero kinuha ni Gapyong ang note. Bukod pa dito, nagsimula si Gapyong mag-exercise ng palihim para gumanda ang katawan. Dati kasi malabo na ang mata niya at kailangan niya ng reading glasses para magbasa. Pero nang makita niyang ang ganda ng muscle ni Daniel, nagselos siya at nagdetermina na magpapogi rin. Nagsulat siya ng mga sulat para kay Malsun at sinabi niyang kahit paano pa magbago si Malsun, hindi niya ito makakalimutan. Bukod pa dyan, napansin siya ng isang TV station at inalok siyang mag-debut bilang idol. Bago pumirma sa contract, tinanong ni Gapyong kung bawal bang makipag-date. Sabi ng staff, pwede naman pero dapat secret. Kaya pumirma si Gapyong at nagsimula ng bagong career. Si Malsun naman ay papunta na rin sa katuparan ng pangarap niya. Malapit na ang debut ng girl group. Abala si Daniel at ang buong team sa paghahanda. Sila Malsun ay todo rin sa practice. Habang nagsasayaw si Malsun, hindi niya maiwasang isipin ang mga ginagawa ni Daniel, kagaya ng pagharang sa araw para hindi siya mainitan o yung gentle head pats na lalong nagpagulo sa isip niya. Pero biglang himatay ang isang member ng group habang practice. Sobrang pagod na ito at kinailangang dalhin sa ospital. Pagkagising niya, gusto na niyang bumalik agad sa company para mag-practice. Takot siya na kapag hindi siya nagsikap, matatanggal siya.
Pinayuhan siya ni Daniel na magpahinga muna at walang song review na mangyayari bago ang debut. Dumalaw si Malsun at nagdala ng lugaw at fish soup. Pinakiusapan pa niya ang nurse na tulungan ang miyembro. Ilang araw matapos ma-discharge ang member, masigla siyang sinalubong ng buong group sa dorm. Natouch siya dahil ngayon lang niya pinuri si Hana kinabukasan, nagpasalamat siya kay Malsun. Dumating ang good news, tapos na ang debut song ng group at sobrang satisfied ang lahat. Sinabi ni Daniel na secret muna ito sa ibang members. Sina Malsun at Hana ang unang magre-release ng teaser na may classic mythological theme, in collaboration pa sa mga past singers. Habang naghahanda, nakatanggap si Hana ng gift na 2 teddy bears galing sa fan. Pero nadiskubre ni Malsun na may hidden cameras sa mga mata ng teddy bears, nag-alala si Daniel at pinayuhan si Malsun na dapat palagi silang magkasama muna. Gabi na nang ihatid niya si Malsun pauwi at halatang hindi na ito simpleng concern ng manager. Pagdating nila sa inn, nag-request si Daniel ng herbal medicine kay Malsun para mas gumaan ang pakiramdam niya. Habang tumataas ang tension tungkol sa love at dreams, may pagbabago rin sa pamilya ni Malsun. Kahit nakatira siya bilang si Emily, malamig pa rin ang trato niya sa nakababatang kapatid. Sinabihan niya itong huwag manghimasok sa buhay niya. Pero hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan, lalo na noong mahigit 60 taon pa ang nakalipas. Nang magkasakit ang tatay nila, nagkaroon ng relasyon ang nanay nila sa isang Amerikano. Kaya lagi silang pinagtatawanan ng mga taga-baryo. Kahit bad mood si Malsun kinabukasan, naghanda pa rin siya ng masarap na pagkain para sa kapatid niya. Nang makita ni Jisuk at ng asawa ang mga pagkain, agad nilang nakilala. Ito ang mga luto ni Malsun noon. Dahil dito, napaisip ang asawa ni Jisuk na baka illegitimate daughter pala si Emily ni Malsun. Sa hapagkainan, tumulong ang kapatid ni Malsun na magsinungaling at sinabing mga hometown dishes lang ito kaya lahat sila marunong magluto nito. Pero habang kumakain, biglang sinabi ni Jisuk na balak niyang lumipat. Kailangan daw niyang mag-space mula sa nanay niya. Sinagot siya ng kapatid ni Malsun gamit ang tono ng tunay na Malsun. Nalungkot si Jisuk at sinabi niyang kahit magkasama sa iisang bahay, hindi ibig sabihin pamilya na ang pakiramdam. Nasaktan si Malsun nang marinig iyon. Pagkatapos kumain, nag-usap ng pribado sila Malsun at ang kapatid niya. Sabi ng kapatid niya, sana marunong si Malsun makinig sa anak niya, hindi lang sa tenga, kundi pati sa puso gabi na at palihim na nag-check ang asawa ni Jisuk. Napansin niyang madalas pumunta si Jisuk sa ospital. Dahil curious, sinundan niya ito. Natuklasan niyang ang binibisita ni Jisuk ay isang matandang lalaking critical. Sa pag-uusap ni Jisuk at ng isang matandang babae, nalaman niyang ang matandang nasa kama ay ang tatay ni Jisuk. Sinisipan nito si Malsun dahil masyado raw itong walang puso at hindi siya inalagaan. Pinayuhan niya si Jisuk na sabihin kay Malsun ang totoong kondisyon ng tatay niya. Samantala, may isa pang nangyari. Habang masayang nag-uusap sina Malsun at Daniel sa motel, dumating si Junsim. Matagal na niyang iniimbestigahan si Malsun at napansin niyang wala siyang makitang impormasyon tungkol dito. Napansin din niyang si Emily ay nakatira sa bahay ni Malsun. Nagsimulang magduda si Junsim dahil ang daming pagkakahawig ni Emily kay Malsun, sa itsura at sa ugali. Pagharap nila, sobrang tapang ni Junsim. Sinabi niyang masama ang intensyon ni Malsun. Inutusan niyang umalis si Malsun sa group at sa company. Pero tumayo si Daniel para protektahan siya. Sinabi pa niya na kung tatanggalin si Malsun, aalis din siya sa company. Tinawag ni Junsim si Emily na impostor, pero pinanindigan ni Daniel na pamilya niya si Emily. Na-touch si Malsun sa buong pagtitiwala ni Daniel. Pinayuhan siya ni Daniel na gawin lang ang gusto niya at siya na ang bahala sa lahat. Nalungkot ng kaunti ang mga mata ni Malsun. Nagpasalamat siya kay Daniel dahil nasa panig niya ito. Pagkatapos noon, niyakap siya ni Daniel. Pag-uwi, nakahiga si Malsun sa kama. Mabilis ang tibok ng puso niya. Tumawag si Gapyong at nagyayang magkita. Nang magkita sila, binigay ni Gapyong ang contract na pinirmahan niya sa TV station kasama ang malaking signing bonus na 200 milyong won. Natuwa si Malsun para sa kanya. Sabay sinabi ni Malsun na parang nakilala na siya ni Junsim. Pero hindi pa alam ni Junsim na bata na siya ulit. Pinayuhan siya ni Gapyong na umalis na sa company. Nag-aalala siya na mahihirapan si Malsun. Pero tumanggi si Malsun. Hindi siya tatakas. Gusto niyang harapin at ipaglaban ang pangarap niya. Maganda ang takbo ng career ni Gapyong nitong mga araw. Sumali na siya sa mga filming program at napansin pa ng TV station. Bukod sa pagiging gwapo niya ngayon, mas sumikat pa siya nang bugbugin niya ang isang restaurant owner na nang haras ng waitress, kumalat agad ang video at lalo siyang naging sikat. Kinabukasan, inimbitahan ulit ni Junsim si Malsun, pero ngayon para makipag-ayos. Inamin ni Junsim na nagkamali siya at inakala niyang si Emily ay pamangkin ni Malsun, pero nainis si Malsun dahil mali pa rin si Junsim na pagdudahan siya. Hindi nagpatinag si Junsim at nagpahanap pa rin siya ng mga taong susunod kay Malsun. Gusto niyang imbestigahan si Malsun ng mas malalim. Pati si Daniel,
Pinasundan niya. Samantala, isang crazy fan ni Daniel ang nagdeklara na gagawa siya ng paraan para mawala si Malsun para hindi na ito makalapit kay Daniel. Tumawag si Daniel kay Malsun at tinanong kung anong kantang ire-record niya. Pero tumahimik si Malsun at hindi sinabi ang kanta na lalo pang nagpa-curious kay Daniel. Napansin ng mga kasama ni Daniel na sobra siyang nag-aalala at nagbabantay kay Emily. Sobra pa sa normal na trabaho. Hindi niya maipaliwanag ang feelings niya, pero sabi niya, basta kasama niya si Emily, gumagaan ang pakiramdam niya kahit sa maliliit na bagay. Binalaan siya ng katrabaho niyang matagal nang may feelings sa kanya. Sa entertainment industry, hindi sila pwedeng mag-demand ng pagmamahal. Sana raw itago na lang ni Daniel ang nararamdaman niya. Nag-usap sina Malsun at Hana tungkol sa re-recording plan. May tigi-isang kanta silang gustong i-cover. Gusto ni Malsun kantahin ang kantang hindi niya makalimutan. Ang kantang ninakaw sa kanya ni Junsim si Hana naman, gusto i-cover ang song ni Tasaha, ang paboritong idol ng nanay niya. Isang araw, aksidenteng nakita ni Hana ang album na may pirma ni Tasaha sa drawer ng nanay niya. Naalala niya na kapag kumakanta si Tasaha noon, sumasabay ang nanay niya ng huni. Unang beses iyon na nakita niyang kumanta ang nanay niya. Naalala naman ni Malsun noong high school pa si Jisuk, palihim itong nakikinig ng Tasaha songs. Noon, seryosong kinukuha ni Malsun ang headphones ng anak niya. Ginagamit niya ang lahat ng oras ng anak sa pag-aaral lang. Kaya nagdesisyon si Malsun na tulungan ang anak niyang tuparin ang pangarap nito at nagpasya silang dalawa ni Hana na i-cover ang kantang iyon ni Tasaha. Samantala, sinusundan ulit si Daniel ng crazy fan na sumira sa career niya noon. Hindi ito tumigil sa pag-monitor kay Daniel. Naalala ni Malsun ang takot ni Daniel kaya siya na mismo ang naghahanap dito. Pagkatapos ng work, hinila niya si Daniel papunta sa bus stop. Naniniwala si Malsun na alam ng fans ni Daniel na tumutulong lang siya. Bago sumakay ng bus, nagyabang pa si Daniel na takot siya sa public transportation. Pero pag upo pa lang sa bus, nakatulog siya sa balikat ni Malsun. Sobrang nahiya si Malsun. Para hindi magising si Daniel, inunat niya ang mga paa niya. Para hindi sila mapagkamalan, nilagay niya ang sombrero niya sa ulo ni Daniel. Pag-uwi, ibinalik ni Daniel ang sombrero ni Malsun at nagkwento tungkol kay Tasaha. Inimbitahan pala ni Daniel si Tasaha sa company para mag-film, umaasa siyang pupunta rin ang nanay ni Hana dahil sigurado siyang magiging masaya si Jisuk. Pag-uwi ni Daniel sa inn, naghihintay ang kapatid ni Malsun para makipag-usap tungkol sa kanya. Naniniwala ang kapatid na bagay sila. Sana raw maranasan ni Malsun ang tunay na pagmamahal dahil iyon ang tunay na kalayaan ng kabataan. Kinabukasan habang nagbe-breakfast, sinadya ni Malsun na banggitin ang kanta ni Tasaha sa harap ni Jisuk. Pero imbes na kiligin, mas naalala ni Jisuk kung gaano kastrikto ang nanay niya noon. Dahil sa nanay niya, isinuko niya ang lahat ng personal niyang hilig. Hinabol ni Malsun si Jisuk at sinabing pumunta siya sa company at makilala si Tasaha. Pero sabi ni Jisuk, hindi na siya ang inosenteng high school girl noon. Sinabi naman ni Malsun na kahit hindi maalala ni Jisuk ang kabataan niya, dapat pa rin siyang pumunta para makita si Hana at malaman kung nasa tamang landas ang anak niya. Dahil posibleng dumating ang nanay niya, nagsikap si Hana mag-compose at mag-practice ng singing. Gusto niyang makuha ang approval ng nanay niya. Ilang araw lang, dumating na si Tasaha sa company para mag-film. Dahil sa sinabi ni Malsun, nagbago ang isip ni Jisuk at pumunta sa company. Tuwa nang tuwa si Hana nang makita ang nanay niya. Sa collaboration nila kasama si Tasaha, sobrang ganda ng performance ni Malsun at Hana nakita ni Jisuk ang idol niya noong kabataan niya. At ang anak niyang sobrang kinang sa stage. Pinipigilan niyang umiyak. Pakiramdam niya, nakita niya ang sarili niyang pangarap, pati ang mga pangarap ni Malsun na hindi natupad noon. Pagkatapos ng filming, tuluyan nang nakilala ni Jisuk ang galing ng anak niya. Nagdesisyon siyang hindi pilitin si Hana na sundin ang path na gusto niya. Kinuha rin niya ang lahat ng lakas ng loob at nagpa-autograph kay Tasaha tulad ng isang shy high school girl. Natupad niya ang matagal niyang pangarap. Hindi lang iyon. Nag-half-day leave pa siya para yayain sina Hana at Malsun kumain sa labas. Pero biglang tumawag ang asawa niya. May masamang balita. Pumanaw na ang tatay niya. Ang tatay ni Jisuk ay ang dating asawa ni Malsun. Dekada na ang nakalipas, nagkita sila sa restaurant ni Malsun. Nagkaroon sila ng matamis na love story, nagpakasal at nagkaanak, pero hindi naging pabor ang tadhana. Nang hindi nagtagal, niloko siya ng asawa niya at nagkaroon ng mas batang babae. Nagpakasal pa ulit ito ng lihim at nagkaanak ng iba. Mula noon, binura na ni Malsun ang lalaking iyon sa buhay niya. Maraming taon na ang nakalipas, nagpunta ang kabit sa bahay ni Malsun para hilinging tulungan niya ang stepdaughter na magpa-register. Pero tumanggi si Malsun. Isang beses man lang, hindi bumalik ang lalaki para dalawin ang anak niya. Ano raw ang karapatan ng kabit para humingi ng pabor?
Pero ngayon, dahil sa natitirang ugnayan bilang mag-ama, nagpunta pa rin si Jisuk sa libing. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi pa rin sumuko ang kabit. Sinabi niya kay Jisuk na dahil kay Malsun kaya hindi sila nagkaroon ng legal status noon, hindi kumontra si Jisuk. Sa moment na iyon, dumating si Malsun. Wala siyang sinabi. Sinampal niya diretsong sa mukha ang kabit. Walang pasikot-sikot na sinabi niyang nandito siya para ibalik ang lahat ng sakit na tiniis ni Malsun noon. Dahil sa proteksyon ng nanay niya, tahimik na pumasok si Jisuk para magpaalam sa ama niya. Pero pag uwi nila, biglang naging seryoso at malamig si Jisuk. Tinanong niya si Malsun kung bakit kailangan nitong makialam sa mga problema ng pamilya niya. Malungkot na umalis si Malsun at nagpunta sa bahay ni Gapyong. Nakita niyang sobrang kawawa ng anak niya. Walang sinabi si Gapyong. Niyakap lang niya ang umiiyak na si Malsun. Iyon ang pinakamagandang paraan para damayan siya. Hinimok ni Gapyong si Malsun, kaya bumalik siya sa bahay at nagdala ng alak para makipag-inuman kay Jisuk. Dahil lasing si Jisuk, sa kalituhan niya ay inakala niyang si Emily ay ang tunay niyang ina. Hindi niya alam na ang taong nasa harap niya ay talaga namang nanay niya. Inilabas ni Jisuk ang lahat ng hinanakit niya. Sinisisi ang nanay niya na naging sobrang malupit dahil hindi siya pinayagang makita ang ama niya. Pero kasabay nito, naiintindihan din niya na ginawa iyon ni Malsun para hindi siya masaktan ng todo. Lahat ng sakit at pagkawala na naranasan ni Jisuk ay kinarga ni Malsun mag-isa. Mas lalo pang sumakit ang puso ni Malsun sa mga sinabi ng anak niya. Baka hindi dapat ipinagkait ni Malsun kina Jisuk ang pagmamahal ng ama noon. Pero marahang umiling si Jisuk at sinabing kahit ilang beses pa niyang sisihin si Malsun sa puso niya, isa lang ang nanay niya sa buong mundo at ang taong pinakapahalagahan niya. Pagkasabi noon, nakatulog si Jisuk sa harap ng nanay niya. Tahimik na hinawakan ni Malsun ang kamay ng anak at marahang hinaplos ito. Sa gabing iyon, matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nagkaunawaan na rin ang mag-ina. Kinabukasan ng maaga, nagmamadaling pinuntahan ni Daniel si Malsun. Galit siyang nagtanong kung bakit hindi sumasagot si Malsun sa tawag niya kagabi. Maraming beses siyang tumawag pero hindi siya sinagot. Kalma lang si Malsun at ayaw pag-usapan ang nangyari kagabi. Biglang dumating ang notification mula sa company. Binuksan ito ni Daniel at nanlaki ang mata niya. Kumalat ang picture ni na Malsun at Gapyong na magkayakap. Nag-init ang ulo ni Daniel. Mabilis namang ipinaliwanag ni Malsun na wala silang romantic relationship. Pinili ni Daniel na maniwala kay Malsun. Basta hindi sila magkasintahan, kaya niyang tanggapin. Nang araw na iyon, nagkaroon ng emergency meeting ang company. Gamit ang pagkakataon, itinulak ni Junsim na tanggalin si Malsun sa group. Pero matatag siyang ipinagtanggol ni Daniel. Hindi na niya tinago ang nararamdaman niya. Diretso niyang sinabi na gusto niya si Malsun. Magkaibigan lang daw sina Malsun at Gapyong. Dahil sa proteksyon ni Daniel, nakaligtas na naman si Malsun sa pagiging expelled. Habang nagpa-practice sila ng choreography, hindi mapigilan ni Malsun na maalala ang mga sweet na moments nila ni Daniel. Tinanong pa niya si Hana at ang group kung ano ang ibig sabihin kapag sinabi ng isang lalaki na salamat at hindi mo mahal ang iba. Sabay-sabay ang sagot, syempre gusto ka niya, lalong namula si Malsun sa hiya, puno ng matatamis na alaala ang puso niya. Pero pinagsabihan niya ang sarili na huwag munang mag-isip ng love. Focus siya dapat sa pangarap niyang maging singer. Gabi na, pumunta si Daniel sa practice room pero wala si Malsun. Samantala, nagmamadaling umalis si Malsun para iwasan siya. Hindi niya pinansin ang tumatawag na phone at umuwi. Sa oras na iyon, kararating lang ni Jisuk mula sa trabaho, dala ang bigat ng problema mula sa company. Gusto niyang maglabas ng sama ng loob sa nanay niya. Pero pagdating ng bahay, papel lang ang nadatnan niya. Nakasaad doon na magbabakasyon daw muna si Malsun. Pagkatapos lang noon, binuksan ni Malsun ang cellphone at nakita ang message ng kapatid niya. Pupunta ako sa puntod ni Papa. Pero ang totoo, dumating ang taxi driver na may kakayahang ibalik ang panahon at hinanap ang nakababatang kapatid ni Malsun. Sinabi niyang nilabag nito ang rules kaya kailangan na siyang sumama sa kanya. Pagpasok ng kapatid sa taxi, nagpasya siyang bisitahin muna ang puntod ng kanilang ama. Baka iyon na ang huling bagay na magagawa niya bago tuluyang maglaho ang kanyang pagkakakilanlan. Sa boarding house sa tabi, pinuntahan ni Daniel si Gapyong. Pinakita niya ang picture ng yakap ni na Emily at Gapyong. Hiningi niya kay Gapyong na lumayo kay Malsun dahil idol na ito ngayon, pero hindi ininda ni Gapyong ang career niya. Handa siyang akuin ang lahat ng sisihin. At higit sa lahat, iginiit niyang mas kilala niya si Malsun kaysa kay Daniel. Mahigit kalahati ng buhay niya, pinanunood niya si Malsun mula sa malayo. Sagot ni Daniel, oo, matagal mong sinundan si Malsun, pero kahit kailan hindi kanya minahal. Ibig sabihin, wala talaga kayong tadhana. Gabi na nang umalis si Malsun sa bahay at nakita niyang naghihintay si Daniel sa kanya buong gabi. Hindi niya binigyan si Malsun ng pagkakataong tumanggi. Hinila niya ito at pinasakay sa kotse tahimik pero matatag ang boses niya.
Hindi niya hahayaang mag-alala si Malson. Magsisiksik siya para kay Malson hanggat pareho sila ng nararamdaman. Pagkatapos noon, inaya niya si Malson na magtago muna sila saglit galing sa ingay ng mga baliw na fans. Kahit sinabi niyang tatakas sila, sobrang saya ni Daniel sa biyahe. Dinala niya si Malson sa isang countryside na kilala sa romantic na tanawin. Paboritong puntahan ng mga couples, nag-joke sila, nag-picture-picture. Tuwing tinaas ni Daniel ang camera, hindi umaalis ang focus sa mukha ni Malson. May mga turista pang tumulong mag-picture sa kanila at hindi sinasadyang sabihin, "Ang cute nyo! Mag-boyfriend kayo, no?" Dahil doon, marahang nilagay ni Daniel ang kamay niya sa balikat ni Malson. Nagpa-picture silang magkahawak ng liwanag sa mukha. Pagkatapos sa tourist spot, pumunta sila sa sinehan at nirentahan ang buong screening room para manood ng classic romance movie. Nang dumating ang kissing scene, bumilis ang tibok ng puso ni Daniel at lihim siyang tumingin sa malayo para maitago ang emosyon niya. Nang dumating ang separation scene, humagulgol si Malson. Pagkatapos manood, kumain sila ng steamed buns at nagkwentuhan ng mga kalokohan. Habang kumakain, biglang sinabi ni Daniel na alam niyang hindi totoong Emily ang kaharap niya. Pero wala siyang pakialam. Dahil ang gusto niya ay makilala kung sino ang totoong taong nakatago sa likod ng pangalang Emily. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa tabing dagat. Ipinahayag ni Daniel na sana kapag kasama niya si Malson, maging totoo ito sa sarili. Hindi niya kailangan magtago o magpigil ng damdamin. Gusto niyang gawin ni Malson ang mga bagay na gusto niya. Hindi iyong mabuhay sa pagsisisi. Samantala, nakipag-ugnayan ang crazy fan ni Daniel kay Junsim. Siya pala ang kumuha ng mga secret pictures ni Malson at Gapyong noon. Layunin niya, alisin si Malson sa buhay ni Daniel. Sinundan niya si Daniel at kinuna ng pictures sina Daniel at Malson habang pumapasok sa hotel. Nadala niya ang mga larawan kay Junsim at tinakot pa niya itong ipakalat ang chismis na nilalandi ni Malson si Daniel. Nahirapan tuloy si Junsim sa sitwasyon. Kasabay nito, sumabog ang social media sa mga larawan ni Daniel at Emily na magkakalapit. Mabilis na kumalat ang chismis kaya napilitan ng company na magdaos ng emergency press conference. Pagbalik ni Daniel, akala ng crazy fan na nagtagumpay siya. Pero hindi niya inexpect ang ginawa ni Daniel. Sa press conference, hindi umiwas si Daniel. Diretso niyang ibinunyag na ang mastermind ng malicious plan ay ang fan na matagal nang sumusunod sa kanya. Pinakita ni Daniel ang video bilang ebidensya. Nakasama nila sa hotel ang girl group at ang mga teachers ng company. Hindi lang pala silang dalawa ang nandoon. Planado ito ni Daniel para hindi masira ang pangalan ni Malson. At kahapon ay araw ng official debut ng girl group. Nagpa-party ang mga teachers kasama ang grupo sa hotel. Isang espesyal na gabi para sa mga batang matagal nang nagsusumikap. Pero hindi sumuko ang crazy fan at patuloy niyang hinanap si Junsim. Nag-file pa siya ng kaso at humingi ng tulong kay Junsim para makalusot. Kasi sa totoo lang, si Junsim ang nasa likod kung bakit sinusundan si Malson. Nag-away pa sila ng malakas bago dumating si Daniel. Mas nakakagulat pa, tinawag ni Daniel na Mama si Junsim. Kahapon lang kasi, ibinunyag ng crazy fan ang sikreto na iyon kay Daniel. Nagdahilan pa ang crazy fan na gusto lang niyang itaboy si Malson, pero hindi siya binigyan ni Daniel ng pagkakataong magsalita pa diretsong banta niya. Kapag hindi ito tumigil, gagawa siya ng paraan para protektahan ang mga tao niya. Walang nagawa ang crazy fan kundi umalis ng luhaan. Nakatayo lang si Junsim at nagtanong kay Daniel kung kailan niya nalaman ang totoo tungkol sa kanila. Nagsuggest siya na mag-press conference para linawin ang lahat. Nagdeklara pa siyang gagawin niya ang lahat para protektahan ang anak niya. Pero malamig ang tingin ni Daniel. Hindi daw niya kailangan ng nanay para protektahan siya. Kaya naman niyang tumayo mag-isa kahit wala siya. Gabi na, mag-isa si Junsim habang umiinom. Bumalik sa isip niya ang alaala 20 taon na ang nakakalipas. Nabuntis siya ng hindi kasal. Nang sabihan siya ng boyfriend niya na magpa-abort, tumanggi siya at agad na nakipaghiwalay. Pero napakahirap ng buhay niya noon. Nabaon siya sa utang at hindi sumikat ang singing career niya. Napilitan siyang magtrabaho ng sobra para makabayad. Dahil sa bigat ng buhay, pagkapanganak niya, napilitan siyang ipakiusap kay ate niya na si Daniel ang mag-alaga. Ngayon na muli niyang nakita ang anak niya, gusto sana niyang ikwento ang lahat. Gusto niyang malaman ni Daniel na kahit nagsumikap siya para sa pangarap niyang pagkanta, hindi ibig sabihin wala siyang halaga. Hindi niya ito nakalimutan kahit isang araw. Hindi naman sinisisi ni Daniel ang nanay niya, pero hindi niya kayang tanggapin na bumabalik ito ngayon para punan ang lahat sa biglaang paraan. Ang gusto lang niya ay magrespeto sila sa isa't isa at suportahan ang isa't isa. Pagkatapos makita ang nanay niya, puno ng lungkot ang mga mata ni Daniel. Napansin ito ni Malson. Hindi siya nagtanong. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap si Daniel tahimik ang comfort na binigay niya. Bago umuwi, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Daniel at binigyan siya ng lakas. Nang gabing iyon lang unang nagkwento si Malson tungkol sa pamilya niya.
Sa tahimik na atmosphere na iyon, unti-unting nagbukas si Daniel, ikinuwento niya ang kalungkutan niya at ang mga lihim na hindi niya kailanman sinabi kanino man. Nagbukas ang puso ng dalawa. Isinuot ni Daniel ang coat niya kay Malson at si Malson ay dahan-dahang hinawakan ang pisngi niya para bigyan siya ng init. Sa moment na iyon, hindi na nakapagpigil si Daniel at bigla niya itong hinalikan. Hindi handa si Malson, pero noong yumuko ulit si Daniel para sa pangalawang halik, hindi na siya umiwas. Kinabukasan, nag-practice ang girls para sa performance. Dumating si Daniel para manood, pero mula umpisa hanggang dulo, kay Malson lang nakatingin ang mga mata niya. Hindi rin maiwasang magka-eye contact sila ni Malson ng paulit-ulit. Sa huli, pinagsabihan siya ng kasama niya na maghinay-hinay dahil masyado ng halata. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Gapyong. Hindi niya alam ng anak niya na bumata ang ama niya, pero ramdam nito ang secret war sa pagitan ni Daniel at Gapyong suportado pa nga niya ang tatay niya. Sabi niya, huwag daw hayaang maagaw ni Daniel ang chance niya. Nang araw na iyon, pumunta si Gapyong sa company para sunduin si Malson. Sabi niya, imbes na mag-alala sa future, i-enjoy daw nila ang present. Dinala ni Gapyong si Malson sa isang buong araw na lakad. Pumasok sila sa vintage record store. Maingat niyang sinuot ang headphones kay Malson para marinig ang lumang tugtog. Naglakad sila sa kalye, nag-picture-picture. Naghandbook pa sila at in-enjoy ang spring at masasarap na pagkain. Nang dumilim, seryosong tinanong ni Gapyong tungkol sa scandal. Huminga ng malalim si Malson at sinabing halos kumalma na lahat. Pero ang pinaka-iniisip niya ay si Daniel. Mas malungkot pa yata ito kaysa sa kanya. Tumahimik si Gapyong sandali tapos biglang tinanong si Malson kung gusto ba niya si Daniel. Hindi nag-deny si Malson. Sa simula, hindi niya naiisip si Daniel sa ganoon, pero lately, nahihirapan na siyang lokohin ang sarili niya. Nang malaman ni Gapyong ang totoo, napabuntong hininga na lang siya. Pinili niyang umatras. Nais niya kay Malson na maging matapang sa pag-ibig habang bata pa ang katawan niya. Bukod sa pag-ibig, hindi rin nakalimot si Malson sa pamilya niya. Pag-uwi, nagdala siya ng red bean cakes para sa anak niya at nagdesisyong tatagal muna siya sa bahay. Habang naglalakad sa kapitbahayan, nakita niya ang asawa ni Jisuk na mag-isa sa restaurant na dati niyang pagmamay-ari. Nalaman ni Malson na hindi marunong magpatakbo ang 2 taong binigyan niya ng restaurant kaya tuluyang nagsara. Ayon sa kontrata, pwede nila itong bawiin. Kaya dumating ang asawa ni Jisuk para kunin ang kontrol ng restaurant. Pero problema, nawala ang original recipe ni Malson. Hindi niya alam paano magluto ng soup. Para i-encourage siya, pumasok si Malson sa kitchen at isa-isang itinuro ang tamang paraan ng pagluto. Gabi na nang makauwi si Jisuk. Pagdating niya sa pinto, nakita niyang maayos ang sapatos ng nanay niya. Naalala niya noong mga gabing pagod siyang umuuwi, palaging naghihintay si Malson para pagalitan siyang sobra siyang nagtatrabaho, kasabay ng alaala na amoy niya ang mainit na sabaw na niluto ng asawa niya. Nang tikman niya, nagulat siya, lasa iyon ng nanay niya. Kagabi, nang pumasok siya sa kwarto ni Emily, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng nanay niya sa mga damit nito. Ngayon, nang marinig niyang si Emily raw ang nagturo ng recipe, nagsimula ang hinala ni Jisuk. Samantala, biglang nanghina ang mga binti ni Malson, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi niya alam na malapit lang sa kanya, nakamasid ang misteryosong taxi driver. Malakas siyang tumawa at bumulong. Ang buhay ay paikot-ikot lang. Ang pinakamagandang bulaklak ang unang nalalanta. Kinabukasan, nang paalalahanan siya ni Hana na pagtanto ni Malson na matagal na siyang walang period, agad siyang pumasok sa banyo. Pagtingin niya sa braso niya, may mga age spots na lumitaw. Nadaanan siya ng company cleaner at napabuntong hininga ito. Sinabi niyang nagkaroon na rin noon si Emily. Mabilis na tinanong ni Malson ang lahat tungkol kay Emily. Pagkarinig niya ng buong kwento, lumabas siyang sobrang nag-aalala. Araw ngayon ang unang MV shoot ng girl group. Pa-start pa lang si Malson nang biglang sumakit ng matindi ang katawan niya. Pinilit niya, pero sa kalagitnaan ng filming, hindi na kinaya ng katawan niya, bumagsak si Malson sa sahig. Pagkagising niya, sinabi niyang pagod lang siya. Pero alam niya sa puso niya, hindi na mahaba ang oras niya. Kaya nagpursige siyang tapusin ang MV habang kaya pa niya. Dahil sa pagsisikap ni Malson at ng lahat, natapos ang filming ayon sa schedule. Pero pag-take ng huling scene, agad na umalis si Malson ng studio. Gabi na nang lumabas si Malson at muli niyang nakasalubong ang misteryosong taxi driver. Seryoso siyang tinanong nito na kailangan na niyang pumili. Babalik ba siya sa dati niyang katawan o mananatiling bata? Kapag pinili niya ang pangalawa, 6 na buwan na lang ang natitira sa buhay niya bago siya tuluyang maglaho. Umalis ang driver at binigyan siya ng 3 araw para mag-isip. Hindi alam ni Malson ang gagawin kaya nag-set siya ng meet-up kay Gapyong. Ipinakita niya kay Gapyong ang age spot sa braso at sinabi ang totoo.
Si Emily ay ang totoong kambal niyang kapatid. Ito ang sikreto na inamin ng kapatid bago ito umalis. Kinabukasan, nag-prepare bigla ang mga members ng girl group ng masasarap na pagkain para kay Malson. Nais nila na manatili siyang healthy. Para sa kanila, hindi lang siya teammate, kundi isang importanteng parte ng grupo. Sobra siyang na-touch sa sincerity nila. At dahil dito, mas lalo niyang na-miss ang mga panahong ganito. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa practice room habang nagbabalik tanaw. Ang mga araw ng walang sawang paghabol sa pangarap niyang kumanta, ang pawis at saya sa entablado. Lahat iyon ang nagiging dahilan para hindi siya makapagpaalam. Pero kung hindi siya babalik, kailangan niyang iwan ang anak niya. Habang nag-iisip siya, tumawag si Jisuk. Nagpa-meet si Jisuk dahil may kailangan daw siyang itanong. Handa na si Malson sa pinakamalala. Mahinahon niyang sinabi kay Jisuk na huwag nang hintayin ang pagbalik ng nanay niya. Pero tumingin si Jisuk ng diretso kay Malson. At buong tiwala niyang sinabi na si Emily ang nanay niya. Matagal na niyang napansin ang mga palatandaan. Umiiyak siya habang tinitingnan si Malson. Ang gusto raw niya ay hindi ang pagbabalik ng nanay niyang matanda, kundi ang makita itong masaya, kumikislap at maganda. Ayaw ni Jisuk na muli siyang magsakripisyo at mawala ang sarili. Parang tinusok ang puso ni Malson sa mga salitang iyon. Gabi na, tahimik siyang umupo sa vocal room. Ngayon, sa unang pagkakataon, lumapit si Junsim. Umupo siya sa tabi ni Malson at nagsabing oras na para pag-usapan ang mga bagay na matagal nang dapat sinabi. Sa unang pagkakataon, naging totoo si Junsim. Inamin niyang si Daniel ang tunay niyang anak. Inirequest niya kay Malson na alagaan si Daniel at sana'y pahalagahan nila ang isa't isa. Inalok din niyang ibalik ang kantang ninakaw niya noon. Ngumiti lang si Malson at tumanggi. Kahit si Malson ang pinagmulan ng awit, si Junsim ang nagdala nito sa mundo. Kaya sa totoo lang, hindi na iyon sa kanya. Pagkatapos kausapin si Junsim, nag-meet si Malson kay Daniel sa kanilang soup shop. Siya mismo ang nagluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Sabi pa niya kay Daniel, kahit gaano man ka-busy, dapat kumain, magpahinga at huwag laging pahirapan ang sarili. Nag-alala si Daniel habang nakatingin sa kanya. Parang nararamdaman niyang may mangyayaring hindi maganda. Natatakot siya na bigla na naman itong mawala tulad dati. Pero ngumiti lang si Malson at sinabing ang pagkikita at paghihiwalay ay hindi naman talaga kontrolado. Ang mahalaga ay pahalagahan ang bawat sandali. Pagkatapos kumain, tiningnan siya ni Malson at mahina niyang sinabi, "Huwag ka nang magtanong, yakapin mo na lang ako." Tahimik siyang sumunod si Daniel at niyakap siya ng mahigpit. Bago umalis, binigyan siya ni Daniel ng bagong kantang siya mismo ang nag-compose, isang awit na inialay niya kay Malson. Habang papalayo ang likod ni Daniel, may kakaibang lungkot ang bumalot kay Malson. Dumating ang kambal ni Malson. Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraan o sa future. Hinawakan lang niya ang kamay ni Malson ng mahigpit. Sabi niya, anuman ang maging desisyon ni Malson, susuportahan niya ito ng buong puso. Ngumiti si Malson. Sabay naglakad pa uwi ang dalawa habang magkahawak kamay. Kinabukasan, handa na ang stage para sa unang performance ng girl group. Sa dressing room, pilit pinapakalma ni Malson ang sarili niya. Habang naghahanda siya, dumating si Daniel at binigyan siya ng herbal pill, hinaplos niya ang balikat ni Malson at ini-encourage ang lahat. Sana raw magningning sila ngayong araw. Bago magsimula, lumitaw ang misteryosong taxi driver. Paalala niya, magtatapos na ang 3 araw. Tumango si Malson, nakapagdesisyon na siya. Nasa audience sina Jisuk at ang asawa niya. Dumating din ang kambal ni Malson at si Gapyong. Sa stage, ibinigay ni Malson at ng grupo ang buong puso nila. Inilabas nila ang pangarap at passion nila. Pagkatapos ng performance, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpak mula sa audience. Sa eksenang iyon, sobrang naantig si Malson. Ito na ang pinakamagandang kabataan na naranasan niya. Isang kabataang hindi mauulit. Pagkatapos ng show, inaya ni Malson sina Hisuk at ang asawa nito kumain. Ilang araw bago nito, nagdesisyon si Hisuk na mag-resign sa malaking kumpanya at mag-exam para maging arkitekto, ang tunay niyang pangarap. Sa hapag, masaya silang nag-usap, ramdam ang init ng pamilya. Pag-uwi, sumulat si Malson ng liham para kay Jisuk. Naalala niya ang 2 buhay na pinagdaanan niya. Isang inang nagsakripisyo ng lahat at isang dalagang tumayo sa entablado araw-araw bilang si Malson ay naging sobrang saya. Sapat na para hindi niya maramdaman ang lungkot o selos. Bilang si Emily, marami siyang natutunan sa mundo ng kabataan. Nakamit niya ang pangarap niya at nakilala ang taong minahal niya. Siguro ang buhay ay parang paglalakbay. Bawat yugto may dalang bagong tanawin. Naunawaan niyang ang kabataan ay hindi tungkol sa pag-alis ng kulubot o pagbalik ng edad, kundi isang estado ng puso, pag-asa at pangarap na laging buhay sa loob. Pagkatapos niyang ipadala ang liham, tuluyan nang naglaho si Malson sa mundong ito. 1 taon ang lumipas. Patuloy na kumikislap ang girl group pero wala na si Emily sa stage.
Sa isa pang performance, sobrang na-miss ni Hannah si Emily. Naalala niya ang huling bilin ni Emily. Kahit wala ako sa tabi mo, kahit wala kang masandalan, maniwala ka pa rin sa sarili mo. Sa ibang lugar, nagpartner sina asawa ni Jisuk at anak ni Gapyong para kunin ang restaurant ng Sabaw. Sa tulong ni Gapyong, naitayo nila itong muli at naging masigla at matagumpay na kainan. Patuloy namang namuhay ang kambal ni Malsun bilang kapalit ng kapatid. Ngayon, tanging sina Jisuk at Gapyong lang ang nakakaalam ng katotohanan. Hindi nagtagal, dumating ang magandang balita. Pumasa si Jisuk sa architecture exam. Kahit wala na si Emily sa tabi ni Daniel dahil sa mga salitang iniwan nito, natutunan ni Daniel na mamuhay ng mas seryoso isang araw, pumasok siya sa isang maliit na restaurant. Biglang tumugtog ang kantang sinulat niya para kay Emily. Ang pamilyar na melody ay nagdala ng napakaraming alaala. Napatingin siya at sa harap niya ay ang waitress na kamukhang-kamukha ni Emily. Parang may naintindihan siya. Humarap ang waitress at ngumiti ng banayad sa kanya, tulad ng sinabi ni Malsun noon. Ang pagkikita at paghihiwalay ay parehong milagro ng buhay.